Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Totoong puro hirap at pagdurusang naranasan ko. Halos hindi ko na alam kung paano ako lalaban. Pero hindi ako sumuko. Nagtiis ako at hinarap ang lahat ng hamon. Kinaya ko yung mag-isa. Pinilit kong ibangon ang sarili ko at kung papipiliin ako, pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Malupit ang mundo. Maraming mga pangyayaring mahirap tanggapin. Paano nga ba natin haharapin ang mga taong naging dahilan ng ating kaapihan at paghihirap? Tama nga bang ipalasap din natin ito at gantihan sila sa kanilang maling ginawa sa atin? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Hindi ka marunong makinig! Ginagalit mo talaga ako! Hindi mo pinagbubuti ang trabaho mo! Ginagawa ko naman Sumasagot ka pa! Sumasagot ka pa! Ha? Wala kang ibang gagawin kundi ang sumunod sa mga ipinag-uutos ko! Dahil pag-aari na kitang bata ka! Bayad ka na! Ipinagbili ka sa akin ng mga magulang mo! Hindi po totoo yan! Ano hindi? Kaya ka nga narito dahil wala silang pakialam sa'yo. Kaya wala kang gagawin kung hindi ang sumunod sa mga ipinag-uutos ko. Linisin mo itong bodega! Marami kang gagawin! Napapagod na po ako! Wala akong pakialam! Hindi ka pwede magpahinga hanggat hindi ko sinasabi! Naintindihan mo? Ha? Ito! Ano iniiyak-iyak mo dyan? Kumilos ka na! O gusto mong masaktan ka uli? Ha? Ha? Apo! Ano? Ikilos na po ako! Ikilos na po ako! Pagbalik ko rito, kailangan natapos mo na yung trabaho mo! Ako! Ayoko na rito! Hindi ko na kaya! Mamamatay ako kung magtatagal pa ako sa lugar na ito! Ayoko na!
Oh, bakit hindi ka pa nagpapahinga, Loida? Hindi pa kasi ako inaantok. Ano ba iniisip mo? Magno, tama nga ba yung ginawa natin? Siya na naman ang iniisip mo. Kumusta na kaya siya? Iwasan mo nang isipin yun, tapos na yun. Paano? Loida, alam mong hindi madali para sa atin. Nasasaktan kasi ako. Nakukonsensya na ipinagbili natin siya. Alam mo ang dahilan. Kailangan natin gawin yun kay Clarissa. Gusto kong bawiin siya, Magno. Hindi maaari. Halika na, magpahinga ka na. Ano na kayang kalagayan niya ngayon? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat. At nakatakas ako kay Monkey mo. Wala siyang awa. Hayop ang turing niya sa akin. Malayo na itong narating ko. Hindi na siguro niya ako makikita. Hindi ako maaaring bumalik sa amin. Isa pa, ayaw sa akin ng mga magulang ko. Kaya nga nagawa nila akong ipagbili. Bakit sila ganun? Ano klaseng magulang sila? Bakit nila ako nagawang ipagbili na parang kalakal? Dito na lang ako titira sa kalye, kasama ng ibang bata. Sisikapin kong mabuhay dito. Oh, Manggi mo. Anong problema? Ibalik mo sa akin ang anak mo. Anak, wala rito si Clarissa. Tumakas siya. Umalis sa inyo si Clarissa? Oh, Pero wala ho siya rito. kung hindi nyo maibabalik sa akin ang bata, kailangan ibalik nyo pera. Manggi mo, hindi na pwede. At, paano ngayon yan? Hahanapin namin ho siya at ibabalik namin sa inyo. Kapag hindi nyo na ibalik, kailangan pagtrabahuan ninyo ang perang ipinambayad ko. Ineng, madalas kitang nakikita dito sa park. Clarissa pong pangalan ko. Bakit ka nga ba laging narito? Dito na pong bahay ko. Wala kang tirahan? Wala ka ng magulang? Ayaw na nila sa akin. Paano ka? Di ganito po. Kahit saan. Kung ayaw sa akin ang magulang ko, pipilitin kong buhayin ang sarili ko dahil wala akong maaasahan sa kanila. Isa. Umiinom ka na naman. Nagpapaantok lang po, Manang. Ano na naman ba ang iniisip mo? Wala po.
Iniisip mo na naman ang ginawa sa'yo ng mga magulang mo. Hanggang ngayon po kasi, hindi ko pa rin sila maintindihan. Kalimutan mo na yon, Isa. Matagal ng panahon ang nakalipas. Tingnan mo nga kung ano nang narating mo ngayon. Kung ano man po ako ngayon, lahat ng meron ako, pinaghirapan ko. Bunga ito ng pagtitiis ko, ng pagsisikap ko. Hindi lang pawis at dugo ang naging puhunan ko. At alam niyo yan, Manang. Oo, alam ko. Kaya nga, bakit kailangan mo pang isipin ng isang bagay na magpapahirap ng loob mo? Kalimutan mo na yun. Hindi yun makabubuti sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Uy! Naku! Nabundol ko yata. Ay, okay ka lang? Medyo masakit lang tong bewang ko dahil sa pagbagsak. Ikaw naman kasi. Parang wala ka sa sarili mo sa pagtawid. Mabuti na lang, mabagal ang takbo ko. At naipreno ko kagad ang kotse. Pasensya na po kayo. Teka, saan ka ba pupunta? Ihatid na kita. Ayoko pa pong umuwi. Ay, bakit? Kailangan ko pa pong humanap ng trabaho. Ha? Ganun ba? Hindi, ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Bakit po? Bibigyan niyo po ba ako ng trabaho? May kasama si Homer? Oo, Clarissa. Sino? Naghahanap daw ng mapapasukan. Bakit niya sinama rito? Baka ipakikiusap na dito na lamang magtrabaho. Homer, ang gara naman itong bahay ng boss mo. O bakit? Ngayong ka lang ba nakapasok ng magandang bahay? Opo. Lumaki ho kasi ako sa squatter. Kaya nga, barong-barong lang ang madalas kong napapasok na bahay. Halika, ipakikilala kita kay Ma'am Isa. Ma'am Isa? Oo, siya ang boss ko at may-ari ng magandang bahay na ito. Naku po, nakakahiya naman. Akala ko ba kailangan mo ng trabaho? Opo. Bakit ka mahihiya? Malay mo, baka tanggapin ka. Ang alam ko kasi, nangangailangan pa sila ng isa pang kasama sa bahay para mag-asikaso ng garden. Halika, ipakikilala kita kay Ma'am Isa. Edison pala ang pangalan mo. Opo, ma'am. At wala ka palang karanasan sa pag-aalaga ng halaman. Wala po, ma'am. Kung ganon, paano kitang tatanggapin? Pero, madali po ako matuto. Tsaka masipag po ako. May iba po akong alam sa pagiging tubero, karpentero, gaya po ng tatay ko. Totoo ba yan? Opo, ma'am. Nakasulat po dyan sa biodata ko. Medyo nalukot lang po dahil sa nangyari kanina. Nasabi nga sa akin ni Homer, kaya nagkakilala kayo. Naikwento na po pala sa inyo ni Mang Homer. Oo. Ha? Bakit po, ma'am? Wala. Parang biglang sumama ang pakiramdam ko. Maiwan na muna kita. Po? Edison,
Edison, ano nangyari? Bakit bigla kang iniwan ni ma'am? Hindi ko rin ho alam eh. Tinanggap ka ba? Wala siyang sinabi. Parang ayaw yata niya sa akin. Ma'am, kung hindi niyo po gusto si Edison para magtrabaho rito, pauwiin ko na po siya. Sandali, Mang Homer. Bakit po? Pakisabi sa kanya, tanggap na siya. Ho? Makapag-uumpisa na siya ng kanyang trabaho. Ano ang magiging kapalaran ni Edison sa bago niyang trabaho? Bakit ganoon ang naging reaksyon ni Isa? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Ian Miranda, Olive Madridejos, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, at si Vilma Borromeo sa papel na Isa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Totoo ang puro hirap at pagdurusang naranasan ko. Halos hindi ko na alam kung paano ako lalaban. Pero hindi ako sumuko. Nagtiis ako at hinarap ang lahat ng hamon. Kinaya ko yung mag-isa. Pinilit kong ibangon ang sarili ko at kung papipiliin ako, pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas.
Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang bahagi ng ating kasaysayang pinamagatang. Pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang. May pangako ang bukas. Talaga, Mang Homer? Tanggap na ako? Oo, Edison. Buong akala ko hindi ako tatanggapin. Kasi parang nabadrip po si Ma'am Isa. Bigla niyo ho akong tinalikuran eh. Baka talagang sumama lang ang pakiramdam. Ganun kasi si Ma'am. Kapag may nararamdaman, ayaw niya makipag-usap. Gusto ko sanang magpasalamat sa kanya. Wag na muna ngayon, Edison. Sa ibang araw na lang. Sige po. Ang importante, magtatrabaho ka na rito. Bukod po ba sa pagiging hardinero, ano po kaya ang magiging trabaho ko? Si Manang Guling, siya magsasabi sa'yo. Sigurado ka bang gusto mong magtrabaho dito si Edison? Opo, Manang Guring. Pero hindi mo siya ganap na kilala. Dati masyado kang mapili sa taong magtatrabaho dito sa bahay. Pero ngayon tinanggap mo agad siya. Dahil ba inirekomenda ni Homer? Hindi po, Manang. Hindi mo rin hiningan ng kailangang clearance. Manang, may problema po ba? Wala naman. Nagtataka lang ako, Isa. Alam ko po ang ginagawa ko. Kaya wag niyo na pong questionin ang desisyon ko. Pasensya ka na. Marami akong tanong. Ikaw nga pala ang amo. At ikaw ang magpapasweldo sa kanya. Sige, babalik na ako sa ginagawa ko. Manang? Bakit may ipag-uutos ka pa ba? Sorry po. Pasensya na kayo sa akin. Naiintindihan kita. At saka, nakalimutan kong tauhan mo nga lang pala ako. Kaya wala akong karapatang mag-usisa. Hindi po, Manang. Huwag na po sana kayo magtampo sa akin. Kasi magulo lang ang isip ko. Hindi naman ako nagtatampo. Sabi ko nga sa'yo, naiintindihan kita. Alam niyo namang hindi lang isang kasambahay ang turing ko sa inyo. Mahalaga po kayo sa akin. Para ko na kayong nanay. Kaya sorry po kung napasama ko ang loob niyo. Dahil sa inyo ko po natagpuan ang pagmamahal na ipinagkait sa akin ng aking mga magulang. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, Edison, abay magpahinga ka naman. Hindi ka ba napapagod? Okay lang po ako. Anak ko, hindi mo naman kailangang tapusin sa loob ng isang araw ang trabaho mo. May bukas pa, Edison. Ayoko lang pong may masabi si Ma'am Isa. Nag-aalala ka ba na magagalit siya sa'yo? Medyo po. Naku,
Wala kang dapat ipag-alala. Mabait si Isa. Hindi ka dapat matakot sa kanya. Yun din nga po ang sabi sa akin ni Mang Homer. At saka hindi kami tatagal ng pagtatrabaho sa kanya kung masama ang ugali niya. Maswerte po pala ako na tinanggap niya. Naku, oo, Edison. Pihikan sa magiging tauhan niya si Isa. Kaya nga nagulat ako nang tanggapin ka niya eh. At wala siyang hiningin kahit anong clearance sa'yo. Tsaka wala rin po akong maibibigay sa kanya. Oh, Hindi pa po kasi ako nakakakuha. kaya nga, mapalad ka, Edison. Tama po kayo. Kaya pagbubutihin ko na lang po ang pagtatrabaho ko. Yun po ang tangi kong magagawa bilang pasasalamat sa kanya. Si Edison? Nasa garden po, ma'am. May kailangan po kayo? Gusto niyo tawagin ko siya? Hindi namang Homer. Pupuntahan ko na lang siya. Ay, sige po, ma'am. Pakihanda na lang ang sasakyan at mamaya ay may pupuntahan tayo. Good morning po, ma'am. Hindi ba sabi ko sa'yo, ayusin at linisin mong garden? Ginawa ko naman po, ma'am. Papatapos na nga po ako. Linis na ang tawag mo dyan? Bakit po, ma'am? May problema po ba? Oo. Akala ko, kaya kita tinanggap dahil maaasahan ka. Maayos ka magtrabaho. Hindi pala. Babayaran kita tapos hindi mo inaayos ang trabaho mo? Ayusin mo yan. Hindi ganyan trabaho ang gusto ko. Opo, ma'am. Gusto ko yung hindi bara-barang trabaho. Ang aga-aga pinaiinit mong ulo ko. Pasensya na po. Hayaan niyo po. Lilinisan ko at aayusin po itong garden. Dapat lang. Hindi kita tinanggap dito para bigyan lang ako ng sakit ang ulo. Kaya ayusin mo ang pagtatrabaho. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Pinagalitan ka ni Ma'am Isa? Opo, Mang Homer. Bakit? Hindi raw maayos ang trabaho ko. Oh, malinis naman ang garden ah. Mas maganda kang tingnan dahil nakita ko pinagbuti mo ang trabaho mo. Siguro po, hindi pasado sa panlasa niya. Oh, baka mainit lang ang ulo ni Ma'am Isa. Ganyan kasi siya eh. Kapag may problema, hindi na kukontrol ang init ng ulo. Kaya, pagpasensya mo na, ha? Opo. Sundin mo na lang yung mga utos niya para walang maging problema. Ano ba ang naging problema, Isa? Wala po, Manang. Oh, pwede bang wala? Nakita ko nagalit ka kay Edison. Hindi kasi maayos ang trabaho niya. Oh, ikaw ang may gustong magtrabaho siya rito. Kahit alam mong wala siyang alam sa pag-aalaga ng halaman, hindi ba? At saka naman nakita ko ang ginagawa niya, maayos naman. Wala nga siyang gaanong alam sa paghahalaman, pero pinagbubuti niya ang kanyang trabaho. Hindi pa rin sapat. Di humanap ka na lamang ng iba. Palitan mo siya kung sa tingin mo, hindi niya nagagampanan ng tama ang kanyang trabaho. Hindi, Manang. Dito lang siya. Ano? Aba, hindi ka kontento sa trabaho niya pero ayaw mo siyang palitan? Bakit ba, Isa? Ano ba nangyayari sa iyo? Ano bang meron ang Edison na yon? Ano ang kailangan mo sa kanya?
Halika na, Loida. Kumain na tayo. Mauna ka na, Magno. Magpapalipas ka na naman ng gutom. Hindi kasi ako mapapalagay hanggat hindi natin alam kung ano ba nangyari sa kanya. Tatawag din yun. Ngayon lang kasi siya nawalay sa atin. Naghahanap siya ng trabaho. Dahil ang gusto niya matulungan tayo. Pero bakit hindi pa siya tumatawag? Hindi tuloy natin alam kung ano na ba nangyari sa kanya. Kapatid mo si Edison? Opo, Manang. Siya ang bunso kong kapatid. Kaya pala tinanggap mo agad siya. Pero hindi ka nagpakilala sa kanya. Hindi pa kailangan. Bakit? Manang, marami pa akong dapat gawin. Yung ipinakikita mong galit sa kanya, ibig bang sabihin nun ay sinasadya mo? May ibang dahilan ng pagtanggap mo sa kanya. Hindi dahil gusto mo siya magkaroon ng trabaho. Tama ba ako? Manang, alam mo ang lahat ng pinagdaanan ko. Gusto mong gamitin si Edison para gumanti sa mga magulang mo? Tama ba ang nasa isip ko? Paghihiganti nga ba sa kanyang mga magulang ang plano ni Isa at gagamitin ng kapatid na hindi siya nakikilala? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Ian Miranda, Olive Madrideos, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, at si Vilma Borromeo sa papel na Isa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Totoo ang puro hirap at pagdurusang naranasan ko. Halos hindi ko na alam kung paano ako lalaban. Pero hindi ako sumuko. Nagtiis ako at hinarap ang lahat ng hamon. Kinaya ko yung mag-isa. Pinilit kong ibangon ang sarili ko at kung papipiliin ako, pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo
sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Isa, Manang, tama ba ako? manang malaki ang kasalanan nila. Si Edison, ang kapatid mo, may kasalanan din ba siya? Wala. Pero maging siya, idadamay mo, gagamitin mo para gumanti sa kanila. Dahil alam kong si Edison ang kanilang kahinaan. Pero sa tingin mo ba, kapag nakaganti ka, matatahimik ka? Ewan ko. Clarissa, hindi ang pagganti ang sagot para mawala ang galit na kinikimkim mo riyan sa puso mo, kundi pagpapatawad. Gusto niyong patawarin ko ang taong hindi man lang nagpahalaga sa akin? Hindi ba yun ang dapat? Nagkasala sila sa'yo. Gusto niyong yun ang gawin ko? Oo, Clarissa. Dahil yun ang tama. Ipinagbili nila ako, Manang. Hindi nila ako binigyan ng halaga. Ginawa nila ako parang hayop. Parang kalakal na maaaring ipagbili. May dahilan sila. Kahit ano pa ang dahilan nila, mali pa rin ipagbili nila ako. Anak nila ako. Pero nagawa nila ako ibenta. Napakasakit nun, Manang. Yung ibang bata minamahal, inaalagaan. Ibinibigay ang lahat sa kanilang mga anak. Pero sa akin, iba ang ginawa nila. Pinabayaan ako, ipinagbili. Wala silang pakialam sa akin. Anong klaseng magulang sila? Kaya gusto mong gumanti? Nais mong iparamdam sa kanila ang galit mo? Oo, para maramdaman din nila ang lahat ng hirap. Ang lahat ng kalupitan na dinanas ko sa ibang tao. Dahil sa kanila, halos mamatay ako. Wala silang kwentang magulang. Kaya ang gusto ko, gantihan sila. Punong-puno pa rin ang galit ang puso mo. Silang nagturo sa akin para magalit. Silang pumuno ng galit sa puso ko. Gusto ko nang pakawalan ng lahat ng galit na yon at iparamdam sa kanila. Pero mali. Maling-mali, Clarissa.
Hindi mo ba naiisip kung ano ang kalagayan nila ngayon at ang kalagayan mo? Hindi ko pa man nakikita. Alam ko na mas mapalad ka. Tingnan mo ang buhay mo ngayon. Kung sino man ako ngayon, dahil yon sa pagsisikap ko, sa mga pagtitiis ko, dahil hindi ako pumayag na manatiling talo. Hindi ako pumayag na mamalaging bigo. Lumaban ako sa buhay, Manang. Lumaban ako. Kaya nga mas mapalad ka. Pagkatapos, gusto mong magalit sa mundo? Gusto mong gumanti sa kanila? Hindi ba dapat magpasalamat ka dahil sa magandang kapalarang nangyari sa'yo? Bakit kailangan mo magalit? Bakit kailangan masuklam ka sa kanila? Walang saysay ang paghihiganti mo, Clarissa. Dahil ang gusto mong gantihan ay mga taong walang kalaban-laban. Salamat, tumawag ka, anak. Kumusta na po kayo, inay? Maayos naman kami, anak. Huwag mo kaming alalahanin ng itay mo. Miss ko na po kayo. Ikaw rin naman, anak O ano, may trabaho ka na ba? Opo, inay. Ay, kumusta ang trabaho mo? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi po. Kung nahihirapan ka, umuwi ka na lamang, anak. Hindi po, inay. Kaya ko po. Kaya wag po kayong mag-alala. Anak, ikaw na lang ang natitira sa amin ng itay mo. Kaya mag-ingat ka sana. Hindi namin kakayaning mawala ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Magpahinga ka muna, Edison. Puro ka na lang trabaho. Ayoko pong may masabi uli si Ma'am Isa. Di ko nga siya maintindihan eh. Bakit nagalit sa'yo? Maayos naman ang trabaho mo. Sana po, makapasa na sa panlasa niya tong pag-aayos ko ng garden niya. Ahoy, tiyak yun. Di, halika na. Kumain na muna tayo. Tinatawag na tayo ni Manang. Mamaya na lang po. Halika na. Saka oras na ng pagkain. Hindi ka lalo makakapagtrabaho kung walang laman ang tiyan mo. Tapos na pala ang ipinagagawa ko sa'yo, Edison. Ma'am, opo ma'am. Sana po magustuhan yung pagkakaayos ko. Bakit parang natataranta ka? Hindi po. Halata sa kilos mo. Kasi po, baka ma-disappoint ko po uli kayo. Hindi niyo po magustuhan yung trabaho ko. Pero, mas lalo ko pong pinagbuti. Pasensya ka na sa nangyari. Mainit lang ang ulo ko nung sandaling yon dahil sa problema ko sa negosyo. Pero itong ginawa mo sa garden ko, maganda. Nagustuhan ko. Talaga po, ma'am? Oo. Malaki ang ginanda nitong garden ko. Salamat po, ma'am. Natutuwa ako na nagustuhan yung trabaho ko. Salamat at pinakinggan mo ako, Clarissa. Ang totoo, Manang.
magdamag akong hindi nakatulog. Iniisip ko po yung mga sinabi ninyo sa akin. At napag-isip-isip mo na tama ako. May punto ako, hindi ba? Opo, Nasa iyo na ang lahat. Magandang buhay, lahat ng gusto mo, pwede mong makuha. Malayong malayo na sa dating buhay na sinasabi mo. totoo po yan. Kaya bakit kailangang panatilihin mo ang galit sa puso mo? Ba't kailangang mamuhi ka sa mga taong gumawa sa iyo ng mali? Wala namang dahilan para magalit ka. Kaya nga po, Manang, gagawin ko ang sinabi niyo sa akin. Kapatid ko si Edison. At gusto kong tulungan siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Ano pong sasabihin niyo sa akin, ma'am? Nabasa ko sa ibinigay mo sa aking biodata. High school lang ang natapos mo. Opo, ma'am. Hindi na po kasi ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. Mahirap lang po kami. Gusto mo bang mag-aral? Ma'am? Pag-aaralin kita. Ma'am Isa? Bakit, Edison? Talaga po? Mukha ba akong nagbibiro? Pero ma'am, hindi po sapat ang sinasweldo ko para matustusan ang pag-aaral ko. Ang sabi ko, tutulungan kita. Ibig sabihin, ako ang bahala sa pag-aaral mo. Habang nagtatrabaho ka rito, maaari kang mag-aral sa gabi. Talaga po, ma'am? Oo. Oh, bakit ka naiiyak? Iyak po to ng kaligayahan. Masayang-masaya lang po kasi ako. Kasi, yun po talaga ang pangarap ko. Makapagtapos ng pag-aaral. Para po matulungan ko yung mga magulang ko. Gusto ko po silang bigyan ng magandang buhay. Napakabuti ng layunin mo. Napakabait po nila sa akin, Ma'am Isa. Kahit mahirap kami, ginagawa nila ang lahat para mabigyan nila ako ng magandang buhay. Kaya lang, bigo pa rin sila. Kaya nga po, nagpasya ako magtrabaho. Para hindi na sila mahirapan. Mabuting magulang pala sila. Opo, Ma'am Isa. Kaya nga, mahal na mahal ko sila. Nagsisikap po ako para sa kanila. Kung makakatapos po ako ng pag-aaral, matutupad po ang pangarap kong bigyan sila ng magandang buhay. Umiiyak ka, Clarissa? Hindi po, Manang. Hindi mo na kailangang itago. Kanina nakita kong kausap mo si Edison. Sinabi ko na po sa kanya na gusto ko siyang tulungan para makapagtapos ng pag-aaral. Natutuwa ako. Sinunod mo mga sinabi ko. Hindi maalis sa akin ang maiyak. Ang makaramdam ng inggit. Pero bakit? Ang sabi niya, naging napakabait sa kanya ng mga magulang niya. Mahal na mahal siya. Yung pagmamahal na sinasabi niya, yun ang ipinagkait nila sa akin, Manang. Yun ang hindi ko naramdaman kahit minsan. Clarissa, tapos na yun. Nagsisimula ka na naman. Hindi kasi maalis sa akin ang hindi mainggit, Manang. Bumabalik pa rin sa alaala ko ang lahat. Lalo na ang mga paghihirap ko. Ang nararamdaman kong sakit.
Anak din po ako. Nananabik sa pagmamahal ng magulang. Kaya lang pinagkait nila yun sa akin. Sinabi yun sa'yo ni Ma'am Isa? Opo, Mang Homer. May mga naging tauhan siya rito na halos kasing edad mo. Pero sila, hindi nila inalok na pag-aralin. Kung ganun, ako lang po? Oo. Kaya nakapagtataka eh. Ba't ganyan pong pagkakangiti nyo? Hindi kaya may ibang ibig sabihin yung pagtulong niya? Mang Homer? Dalaga pa si Ma'am Isa. Baka naman gusto ka niya. Kailan sasabihin ni Isa kay Edison ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao? Bukal nga ba sa loob niya ang tumulong o may iba siyang motibo? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Ian Miranda, Olive Madridejos, Phil Cruz, Regine Castillo, Susan Robles, Bobby Cruz, at si Vilma Borromeo sa papel na Isa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gali J. Halamanan at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang bukas. Totoong puro hirap at pagdurusang naranasan ko. Halos hindi ko na alam kung paano ako lalaban. Pero hindi ako sumuko. Nagtiis ako at hinarap ang lahat ng hamon. Kinaya ko yung mag-isa. Pinilit kong ibangon ang sarili ko at kung papipiliin ako, pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. May Pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikaapat na bahagi ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Mag-aaral si Edison? Oo, Magno. Yun ang sabi nang tumawag siya. Kaya ba niya yung maging working student? Saka mahalang mag-aral sa kolehiyo. Ang sabi, amo raw niya ang bahala. Pag-aaralin siya. Yun nga ang sinabi niya sa akin. Ay, di mainam. Mabait kung gano'n ang kanyang amo. Ay, naku, kaya mapalad ang ating anak. Tama lang na samantalahin niyang oportunidad na yun. Ang makatapos sa pag-aaral, ang isa sa pangarap natin para kay Edison. Yun nga lang, hindi naman natin kayang papag-aralin siya. Ay nako, mabuti na lang may ibang taong handang tumulong para magkaroon ng magandang buhay ang ating anak. Edison, aalis kayo ngayon ni Isa. Po? Bakit po? Ano bang bakit? Hindi ba nangako siya sa'yo na tutulungan ka mag-aral? Opo, Manang. Sasamahan ka niya para mag-enroll. Hindi pa rin po talaga ako makapaniwala. May isang salita ang amo natin. At seryoso siyang tulungan ka. O sige na, mag-ayos ka na. Opo. Pakisabihan mo na rin si Mang Homer, ha? Para maihanda ang sasakyan. Ma'am Clarissa, Bakit, Edison? pasensya na po kung naabala ko kayo. Wala naman akong ginagawa. Ano bang kailangan mo? Gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na bigyan ng katuparan ng mga pangarap ko. Wala yun, Edison. Napakabuti niyo po sa akin. Gusto kong makatulong. Dahil nakikita ko ang pangangailangan mo. Kaya nga po, tuwang-tuwa rin ang mga magulang ko nang ikwento ko po yun sa kanila. Ma'am, kahit ano po gagawin ko para matumbasan ko yung pagtulong niyo sa akin. Huwag mong isipin yan. Hindi ko kailangang maghintay ng kapalit. Salamat po. Ay, siya nga pala. Gusto ko ring makilala ang mga magulang mo. Po? Oo. Ibig kong makita sila.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Hindi ko rin alam kung ano ba talagang ibig mangyari ni Ma'am Isa. Pati nga po mga magulang ko, gusto niyang makilala. Sunduin mo na lang siya. Wala namang masama. Sabi naman niya, wala siyang inaasahang kapalit sa ginagawa niyang pagtulong sa akin. Baka sabi niya lang yun. Mo Edison, kung tama ang iniisip ko, huwag mo lang pakawala ng magandang pagkakataon. Kayo talaga, Mang Homer? Ano pa bang hahanapin mo kay Ma'am Isa? Maganda, mapera. Hindi naman siya ganung katanda. Aba, pagkakataon mo na yan para mabago ang buhay mo, pati na mga magulang mo. Talaga bang handa ka nang humarap sa kanila? Opo, Manang. Pero para ano? Ibig ko pong makita ang kalagayan nila. Magpapakilala ka? Ewan ko. Clarissa, gaya ng lagi kong ipinaalala sa iyo. Tapos na mga panahong yun. Alisin mo na sa isipan mo ang anumang masamang plano. Manang, wala po akong masamang intensyon. Gaya po ng nasabi ko, totoo sa puso kong pagtulong sa kapatid ko. Hindi ko siya dapat idamay sa naging hinanakit ko sa mga magulang ko. Tama yun. Kung ang dahilan kung bakit gusto mo makita ang mga magulang mo ay para tulungan din sila, sige, walang mali doon, Clarissa. May hinala akong yun talaga ang kailangan nila. Ang tulong mo. Uuwi si Edison? Oo, Magno. Bakit daw? Bibisita raw. At kasama niya ang kanyang amo. Ha? Oo. Yun ang sabi niya sa akin. Pero bakit? Ibig daw tayo makilala eh. Nagtataka naman ako sa amo ng anak natin, Loida. Bakit naman? Sino ba naman tayo para pag-aksayahan niya ng panahon? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Inay, Itay, siya po ang mabait kong amo. Si Ma'am Isa po. Kumusta po kayo? Ayos lang po. Natutuwa po akong makilala kayo. Ako rin po. Pagpasensyahan niyo na po itong lugar namin, ho? Inay, may inihanda po ba kayong pagkain para kay Ma'am Isa? Ay, oo. O, anak. Sana nga magustuhan niya niluto ko. Hindi naman po ako mapili sa pagkain. Ihanda mo na ang lamesa, Loida. Dali. Sige. Nagugutom. Mabuti pa Samahan mo ko. Sige, tayong dalawa na. Ma'am, siguro naman po, nakikita niyo na yung dahilan bakit nagsisikap ako. At hindi ko po pinakawalan ng pagkakataong ibinigay ninyo. Mahal na mahal ko po ang mga magulang ko. At ibig ko pong iparanas sa kanila ang maginhawang buhay bago pa man sila mawala. Mula nang dumating ka galing kina Edison, wala kang kibo. May nangyari bang hindi maganda? Wala naman po, Manang Coring. Nakilala ka kaya nila? Hindi po. At saka 9 na taon pa lang ako noon. Marami nang nabago sa akin.
Nang makita mo ang mga magulang mo, anong naramdaman mo? May galit ka pa rin ba sa kanila? Ang totoo, Manang, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Bakit? Gusto kong magalit. Gusto kong murahin sila. Gusto kong tanungin kung bakit nila ginawa sa akin yun. Bakit kailangan nila ako ipagbili? Dahil lamang yun sa hirap ng buhay. Yun lang naman ang pwedeng dahilan. Hindi na baling mawala ako? Clarissa, ang akala ko ba'y pinatawad mo na sila? At handa silang unawain at patawarin sa naging kasalanan nila sa iyo. Opo, Manang. Kaya lang, bakit nasasaktan pa rin ako? Lalo na nakikita ko kung paano nila mahalin si Edison. Tama na, ha? Naiintindihan kita. Dahil anak ka. Pero wag mo sanang kalilimutan. Lahat ng nangyari sa'yo, mayroong dahilan. Alam ko po yun. Kung papipiliin ka ba, mas gusto mong si Edison na lang ang ibinenta at hindi ikaw. Para ikaw ang kasama ng mga magulang mo at hindi mo dinanas lahat ng hirap na pinagdaanan mo. Totoo, puro hirap at pagturusang naranasan ko. Halos hindi ko na alam kung paano pa ako lalaban. Pero hindi ako sumuko. Nagtiis ako at hinarap ang lahat ng hamon. Kinaya kong mag-isa. Pinilit kong ibangon ang sarili ko. At kung papipiliin ako, pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. Kahit na puno ng sakit ang lahat ng iyon. Opo, Manang Gori. Dahil sa lahat ng hirap, sa lahat ng pagdurusa na dinanas ko, naging matatag ako. At naging matapang. Ang lupit ng aking nakaraan ang bumuo sa pagkatao ko. Kung ano man ako ngayon. Kaya wala ako pinagsisisihan sa lahat ng pinagdaanan ko. Kaya nga mas mapalad ka, Clarissa. Mabuti ang ibinunga ng naging kaapihan mo. Ano pa ba ang dapat mo ikagalit para sisihin ang mga taong dahilan ng katatagan mo ngayon? Loida, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa umiiyak. Magno, hindi ko akalain na makikita uli natin siya. Ha? Nagbalik siya, Magno. Sino? Si Clarissa. Na- Siya ang kasama ni Edison. Ano? Imposible. Hindi ako maaari magkamali. Siya ang anak natin ipinagbili. Ang balat niya sa braso. Ang pilat sa kanyang noo. Sanina pagkakahulog niya noon. Hindi ko yun makakalimutan. Ang hugis ng muka. Alam kong siya si Clarissa. Sigurado ka? Oo, Magno. Natatakot ako para kay Edison. Bakit? Sa laki ng kasalanan natin kay Clarissa. Papaano kung kay Edison siya gumanti?
May dapat nga bang ikatakot ang mag-asawang Loida at Magno? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Ian Miranda, Olive Bandridejos, Regine Castillo, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, at si Vilma Borromeo sa papel na Isa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling yugto ng kasaysayang ito. Pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas. Totoo ang puro hirap at pagdurusang naranasan ko. Halos hindi ko na alam kung paano ako lalaban. Pero hindi ako sumuko. Nagtiis ako at hinarap ang lahat ng hamon. Kinaya ko yung mag-isa. Pinilit kong ibangon ang sarili ko at kung papipiliin ako, pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.
Pwede nga niyang gawin yon, Lloyda. Nagamitin niya si Edison para gumanti sa atin. Ayoko may mangyaring masama sa ating anak. Kaya lang, bakit niya pinag-aral si Edison? Baka isa yun sa paraan niya. Paraang ano? Para ilayo sa atin ang loob ni Edison. Magno, ipinakikita niyang mabuti siya. At kung gaano naman tayo kasama dahil sa ginawa natin pagbenta sa kanya nung 9 na taong gulang pa lamang. Hindi ba tama ako? Maaari niya sirain ang ating pagkatao sa ating anak para mamuhi sa atin si Edison kapag nalaman niya ang ating ginawa sa ating Clarissa niya. Edison, lumalamig na yung kaping tinimpla mo. Kayo po pala, Mang Homer. Ang lalim ng iniisip mo. Parang hindi pa rin ako makapaniwala Saan? sa mga nangyari po sa buhay ko. Napakabait sa'yo ni Ma'am Isa. Nagtataka pa rin nga po ako. Kahapon kasi, pagkagaling natin sa bahay namin, may sinabi sa akin si Ma'am Isa. Ano yun? Gusto rin po niyang tulungan si Inay. Bibigyan ng kabuhayan. Talaga? Opo. Hindi ko talaga alam kung paano ako magpapasalamat kay Ma'am Isa. Sabi ko nga sa'yo, baka ikaw ang siyang magiging kabayaran. Pero kung totoo man ang hinala ko, sunggaban mo kagad. Si Ma'am ang sagot sa lahat ng problema niyo. Inay, napatawag po kayo. Anak, umuwi ka na rito. Po? Bakit po, Inay? Yun ang desisyon namin ng itay mo. Umuwi ka na dito sa bahay. Pero Inay, okay naman po ako dito sa bahay ni Ma'am Isa. Mabait ho siya sa akin. Pinag-aaral niya ho ako. Tapos, gusto pa nga niya, tulungan kayo. Basta umuwi ka na lamang dito sa bahay. Bakit nga po? Huwag ka nang marami pang tanong. Basta umuwi ka na rito. Sayang po yung pagkakataong binigay sa akin ni Ma'am Isa. Tsaka Nay, gusto ko pong makapagtapos. Hindi po ba ito rin ang gusto niyo para sa akin? Ang may marating ako? Si Ma'am Isa po ang sagot para matupad yun. Tapos ngayon, ang gusto niyo umuwi na ako? Hindi mo kasi ako naiintindihan, anak eh. Basta umuwi ka na at yun ang gusto namin ng itay mo. Naguguluhan po ako. Pero kung yan po ang gusto niyo, sige po, uuwi na ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Uuwi ka na sa inyo? Opo, Manang. Magpapaalam lang po ako kay Ma'am Isa. Pero bakit? Yun po ang ibig mangyari mga magulang ko. Sinasayang nila ang magandang oportunidad na ibinibigay sa iyo ni Ma'am Isa. Gusto po nilang umuwi na lang ako. Ay, hindi yata sila nag-iisip. O baka naman natatakot lang sila. Po? Bakit po sila matatakot? Wala. Sige, Edison. Sasabihin ko kay Clarissa ang desisyon mo. Edison, wala naman akong gagawing masama sa'yo.
Pero bakit ka pa uuwiin? Hindi ko rin po alam, ma'am. Malibang tulungan kitang magkaroon ng magandang buhay? Salamat na lang po sa mga tulong nyo. Susundin mo sila. Opo, Bakit? dahil magulang ko po sila. Kaya lang hindi tama ang ibig nila. Akala ko ba, pangarap nilang magkaroon ka ng magandang buhay? Eh bakit ngayon, tila ba sila pang humahadlang sa'yo? Siguro po, may dahilan sila. Kung ano man yon, mali. Edison, hindi ka uuwi. Ma'am? Gusto kong may marating ka. May maabot sa buhay. Para hindi mo pagdaanan ang gaya ng pinagdaanan ko. Ma'am Isa? Napakahirap na nag-iisang lumalaban. Napakahirap nang walang malapitan kapag kailangan mo ng tulong. Kaya nga binibigyan kita ng magandang pagkakataon. Pero bakit kailangan kanilang pigilan? Bakit kailangan kanilang hadlangan? Ma'am Isa, naguguluhan po ako sa sinasabi nyo. May ikinatatakot ba sila sa ginagawa kong pagtulong sa'yo, Edison? Ano bang ipinag-aalala ng magulang mo? Siguro, kilala na nila kung sino ako. Ma'am? Sino po ba kayo? Kapatid mo ako, Edison. Ate mo ako. Ako ang iyong ate Clarissa na hindi binigyan ng pagkakataong makasama ka. Ang kapatid mong ipinagbili para gawing alipin. Hindi po totoo yan. Pinagbili ako ng mga magulang natin! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sasama si Isa kay Edison. Opo, Manang. Kaya lang ayaw ni Ma'am Isa na ihatid ko sila. Ano? Iyon ang sinabi niya sa akin. Ahayaan mo sila. Alam ni Isa ang kanyang ginagawa. Kaya pala ganun na lang kabait si Ma'am kay Edison. Magkapatid pala sila? Inay, Itay, Bakit? Bakit kasama mo siya? Edison, ikaw lang ang inaasahan naming uuwi. kailangan pong sumama siya. Dahil bahagi siya ng pamilyang ito. Alam mo na, Pasensya na po kayo. Pero napilitan ako magpakilala sa kanya at sabihin sa kanya ang totoo. Alam mo nang kami ang magulang mo? Opo. Nabasa ko yun sa biodata na ibinigay niya na nag-apply siya ng trabaho. Kaya nga nagpumilit ako makita kayo. At kaya rin gusto ko siyang tulungang makapagtapos. Dahil alam kong kapatid ko siya. pero bakit? Bakit gusto ko siyang tulungan? At bakit narito ako? Kung gusto mong gumanti at pasakitan kami, kami na lang, Clarissa. Huwag mong gamitin si Edison. Huwag mo siyang idamay. Alam namin napakalaki ng aming naging kasalanan sa'yo. Pero, ibig kong ipaalam sa'yo. Hindi namin ginusto yun, anak. Napilitan lang kaming ipagbili ka. Pero bakit? Yun po ang hindi ko maintindihan. Kahit bata pa ako noon, at sinabi niyo sa akin, baka sakaling naunawaan ko. Pero itinago niyo. Kahit sabihin namin,
Hindi mo yun maunawaan. At lalong hindi mo matatanggap. Clarissa, anak, kailangan namin ng malaking halaga ng mga panahong yun para sa pagpapagamot ng kapatid mo. Dahil sa akin? Oo, Edison. May butas ang iyong puso at kailangang ipagamot ka. Kailangan ng operasyon. Kasalanan ko pala. Ayaw naming mawala ka, anak. Hindi rin namin kayang magsawalang kibo. At hayaang may masamang mangyari sa iyo na wala kaming ginagawa. Kaya nagdesisyon kaming ipagbili ang ate mo. Clarissa, hindi ibig sabihin ayaw namin sa iyo. Dahil hindi ka namin mahal. Mahal ka namin, anak. Pero kailangan namin gumawa ng paraan para iligtas ang kapatid mo. Kaya nga isinakripisyo ninyo ako. Anak, kahit bata ka pa nun, alam namin malakas ka. Matapang. Kaya kahit mahiwalay ka sa amin ng itay mo, kakayanin mo yun. Kaya tama ka. Ikaw ang isinakripisyo namin. At hindi kami nagkamali. Dahil ngayon, ibang-iba ka na. Nakita namin kung gaano ka naging matatag. Nagawa mong baguhin ang buhay mo kahit lumaki kang wala kami sa tabi mo. Anak, patawarin mo sana kami ng inay mo. Hindi namin ginusto yun. Naging napakahirap sa akin noon. Walang araw at walang gabi na hindi ako umiiyak kapag naiisip ka. Pero wala ako magawa. Kaya pinagpasa Diyos ko na lang na sana, kahit wala kami ng itay mo sa iyong tabi, ay ligtas ka. At huwag kanyang pababayaan. Larissa, na awan. Patawarin mo kami. Ate Clarissa, Edison, baka nahihirapan ka na dito sa amin. Maaari ka nang umuwi bukas. Tatawagan ko si Mang Homer para sunduin ka. hindi Edison. Dahil kung babalik man ako sa bahay, gusto ko magkakasama tayo. Ate? Oo, Edison. Ngayon, ganap ko nang naiintindihan ang lahat. Ate, sorry ah. Ako palang dahilan. Dahil sa pagiging mahina ko. Sa pagiging sakitin ko. Wala kang kasalanan. Baby ka pa noon. At walang alam sa mga nangyari. Kaya walang rason para sisihin kita. Inay at itay. Mapapatawad mo ba sila? Sabi ko nga sa'yo, kung babalik ako sa bahay ko, kasama sila. Dahil para rin sa'yo lahat ng meron ako. Ate? Naging matagumpay ako. Natutong magsikap. Dahil yon sa hirap na pinagdaanan ko. Lahat ng hirap na dinanas ko, yun ang nagturo sa akin. Ang malupit kong karanasan ang nagpatatag at nagpatibay sa akin. Tama si na itay at inay. Matapang ka, ate. Sana nga, maging malakas akong katulad mo. Huwag kang mag-alala. Magkakasama na tayo. Tuturuan kitang maging matapang para lumaban sa buhay. At huwag mong kalilimutan, pagkatapos ng lahat ng hirap, laging may naghihintay na magandang pangako ng bukas.
Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang pipiliin ko pa rin ang malupit kong nakaraan. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Ian Miranda, Olive Madridejos, Regine Castillo, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, at si Vilma Borromeo sa papel na Isa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahandan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas.